Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang inaasahang bisita sa ikapitong palapag ng First Tower ay ang pinuno ng Bandit Union, ang Heaven-Shattering Demon Lord. Kaya naman matapos na makita nito ang dalawa ay masaya itong napasabi na napaisip siya na kung sinong mga tanga ang may lakas ng loob na gumawa ng kaguluhan sa ikapitong palapag ng First Tower ng Zhengzhou, at gaya nga ng kanyang inaasahan sa mga ito ay labis pa din siyang namamangha. At walang duda na siya ang kanilang head sentinel ng Bandit Union upang magkaroon ng ganitong klase ng lakas ng loob. Agad naman na binati ito ng matandang si Shim Yanggak dahil sa pagdating nito, ngunit nagtataka naman siyang tinanong ng ating bida na si Yeonjuka na kung ano naman ang dahilan kung bakit ito naparito sa lugar na ito. Masaya naman itong sumagot at sinabi na bakit hindi siya pupunta dito kung ang mga kalbong mga monghe ng Shaolin ay ipinatawag siya para humingi ng maliit na tulong, at sa sitwasyon na ang buong martial world ay nasa kaguluhan, ay mukhang ang lahat ay hinahanap ang pinuno ng dakilang Bandit Union kung saan-saan. Nagtataka naman ang babae sa mga naririnig nito at kung talaga ba na ito ay ang Bandit Union's head sentinel ay ang ibig sabihin lamang nito, ay nagawa nilang makipaglaban sa second-in-command ng Bandit Union, kaya naman dahil dito ay agad nilang binitawan ang kanilang mga sandata at agad na humingi ng tawad sa ating bida at sa matanda. Sabi pa ng isa na nabigo silang makilala ang dakilang head sentinel ng Bandit Union at nakagawa ng malaking kasalanan sa mga ito, kaya naman ay hinihingi ng mga ito ang kapatawaran sa ating bida dahil sa kanilang mga nagawa. Galit naman na sinagot ito ni Yeonjuka at sinabi na kanina lamang ay minamaliit siya ng mga ito dahil sa dignidad ng lugar na ito o kung saano pa man. Ngunit ngayon ay nakaluhod na ang mga ito at humihingi ng kanilang mga kapatawaran, kaya naman ay tinanong ng ating bida ang mga ito na kung sa tingin ba nila ay hahayaan lamang niya ito, ay nagkakamali sila, dahil papaano na lamang ang kanyang mga naramdaman sa kanilang mga sinabi sa kanya. Kaya naman dahil dito ay inako na ito ng may-ari ng First Tower at inamin na nakagawa siya ng isang malaking kasalanan sa pagsasabi ng mga hindi magagandang salita laban sa ating bida. Natawa naman dito ang pinuno ng Bandit Union at sinabihan ang ating bida na huwag na nitong takutin pa ng ganito sila. Dahil sa mayroon talaga siyang ipinahandang pakikipagkita sa mga elder ng Shaolin sa lugar ng ikapitong palapag ng lugar. Kaya naman ay naiintindihan niya ang ginawa ng mga taong ito dahil sa takot na mayroon sila sa kanya kung sakaling walang gawin ang mga ito para sa mga nanghihimasok ng basta na lamang sa lugar na ito. Sabi pa nito na bukod doon ay madami pa naman silang oras kaya naman ay bakit hindi na lamang sila bumaba at mag-inom sandali. Hindi naman sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabi na gustong-gusto nito sa ikapitong palapag. Ngunit natatawa naman na sinabi ng pinuno ng Bandit Union na ang ika-6 na palapag ay may kaparehas lamang din na tanawin kaya naman ay hindi na nito pa dapat na mag-inarte pa, kaya naman ay agad nitong inutusan ang may-ari ng First Tower na agad na maghanda para sa kanilang pagsasalo, na agad naman nitong sinang-ayunan. Makalipas naman ng ilang sandali nang makarating ang mga ito sa ika-6 na palapag, ay napasabi ang pinuno na ang pagkakakita nito sa ating bida ay isang magandang pagkakataon, dahil matapos niyang maayos sana ang usapin sa mga elder ng Shaolin ay pinaplano niya sana na magtungo sa Mount Wufeng Hideout upang makita siya. Dahil dito ay tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit naman niya nais na makita siya, na agad naman na sinagot nito at sinabi na dahil siya ay ang kanyang head sentinel. Nang bigla naman nitong napansin ang matandang si Shim Yanggak, kaya naman ay napasabi na lamang ito na ibang-iba na siya mula noong nakita niya ito dahil sa mukhang nagawa na din itong gumaling sa paggamit ng espada ngayon, na masaya naman na sinang-ayunan ng matanda at sinabi na nagawa niyang matuto ng kaunti sa martial arts na mula kay Yeonjuka ngunit malayo pa ang kanyang kakailanganing pagsasanay upang magawang maabot ito. Sa nangyari ay napatawa naman ito ng malakas dahil sa labis siyang namamangha sa ating bida. Dahil sa nagawa nitong makahubog ng isang talentado sa loob lamang ng 3 taon, at isang biyaya ang pagkakaroon nila ng Yeonjuka sa kanilang Bandit Union. Nang bigla naman siyang pinahinto ng ating bida at tinanong na kung ano ang patungkol sa mga elder ng Shaolin na sinasabi nito sa kanila, agad naman na sinabi nito na nakatanggap siya ng isang magandang alok sa mga ito, napakaganda para sa kanya upang magmadali na magtungo sa lugar ng Zhengzhou.
Sabi pa nito na gaya ng kanyang pagkakaalam ay ang Shaolin ay isa sa 7 sect at 2 school na mayroong malalim na kasaysayan sa MERM. At matatawag din ang mga ito na pundasyon patungkol sa espiritual ng Order Faction, gayon pa man ang mga matitigas at mapagmataas na mga matatandang monghe na iyon ay humiling ng isang pakikipagkita sa pinuno ng pinakamalaking Chaos Sect Force, ang Bandit Union, at dahil doon ay ang kanyang puso ay labis na nagagalak upang makarating sa lugar na ito ng 2 oras ng mas maaga sa kanilang napag-usapang pagkikita. Sabi naman ni Yang Gak na ang mga Shaolin ay ang mga tipo ng tao na hindi kikilos ng walang mga dahilan, dahil kapag ang Order Sect ay nalaman ang patungkol dito ay nakakasigurado siya na magsasanhi ito ng kaguluhan sa pagitan ng mga ito. Sabi naman nito na kung ang patungkol sa dahilan ay kahit na hindi siya nagtagal sa lugar ng mga ito, ay minsan pa ay naging parte din naman siya ng mga ito sa maikling panahon. Nang bigla naman itong natawa dahil kung babalikan niya ang kanyang nakaraan kasama ang mga ito, ay kahit ang mga anino man lang ng mga ito ay hindi niya nagawang makita, at ngayon ay sila pa mismo ang naghahanap para sa kanya. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at nagtanong na kung ang sinabi nito kanina ay magtutungo ito sa kanya matapos ng pakikipagkita niya dito, ay ang ibig sabihin lamang ba nun ay dadalhin siya nito sa isang magulong sitwasyon gaya ng kung anong nararamdaman niya ngayon. Agad naman na sumagot ito at sinabi na nais lamang niyang sabihin ang kanyang head sentinel ng Bandit Union na gawin ito ang kung anong dapat na tapusin, dahil may kaugnayan ito sa nakaraang kumos iyon sa pagitan ng Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay nagtataka naman na napapatanong ang ating bida na kung ano namang mayroon sa Dark Spectral Sect upang iugnay siya nito doon. Ngunit sabi nito na mayroon din siyang napansing kakaiba sa mga ito. Dahil noong nakaraan lamang ay may nakalaban siyang 2 10-headed demon soldier, at ang mga ito ay nagbagong anyo bilang mga halimaw, at matapos nito ay dinala siya ng mga ito sa isang kakaibang lugar at may kung anong kakaibang bagay siyang nakita doon. Nang bigla naman na napatanong dito ang pinuno ng Bandit Union na kung ang sinabi ba nito ay nagawa niyang makatalo ng 2 10-headed demon soldier ng Dark Spectral Sect. Naagad naman na sinang-ayunan ng ating bida, kaya naman dahil dito ay malakas itong napatawa at napasabi na gaya nga ito ng kanyang inaasahan at totoong nagawa na niyang mahanap ang tamang head sentinel ng kanilang Bandit Union. Kaya naman matapos nito ay agad niyang tinanong si Yeonju na kung maari ba siya nitong matulungan na durugan ang mga miyembro ng mga Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida dahil sa biglaan nitong paghingi ng tulong sa kanya. Sabi nito na mayroon siyang sariling rason kung bakit hindi nito nais na masangkot pa masyado sa Dark Spectral Sect, kaya naman ay tinanong nito ang kanilang pinuno na kung may nagawa ba ang mga ito sa kanya upang hingiin ang kanyang tulong. Agad naman na sinabi nito na hindi niya nagugustuhan ang mga ito dahil sa pagkakaalam ng mga masasamang gawain nila. At kamakailan ay nakakaramdam siya ng matinding pagkakagalit dahil sa ang mga ito ay tinatawag ng pinakamalakas na puwersa sa martial world, nang bigla naman na napasabi ang matandang si Shim Yanggak na ngunit kahit ganun ay ang Dark Spectral Sect ay ang tinatarget lamang ay ang Order Sect. Dahil kapag ang mga ito ay maglaban hanggang sa dulo at magawang maubos ang mga puwersa o mapagod, ay hindi ba ito ay ang magandang oportunidad para sa kanilang Bandit Union na idomina ang buong martial world? Napasabi naman dito ang pinuno at sinabi na parehas din ito ng kanyang naisip kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit nagmamasid lamang siya sa mga nagaganap sa paligid. Nang bigla naman itong nagalit dahil sa kahit pa ganun ay ang mga bastardo na iyon ay nagawa ng makapagtanim ng kanilang puwersa sa loob ng Bandit Union. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sabi nito na noong nakalipas na 3 taon sa panahon kung saan ginaganap ang Bandit Union Tournament, ay kung matatandaan nila ang kung sino na nagawang makatalo ng kanyang 12 Demonic King, ang kung sino na nagawang maging ang bagong Stronghold Chief, ay ang mga ito ay laganap na nagpapalakad sa kanilang lugar ng mga biglaang mga pagdukot at pagbebenta sa mga ito, gumagawa ng mga pagpatay at ang mga kumakalat na balita na ang mga ito ay kumakain ng mga karne ng kapwa nila tao. Sa narinig na ito ng ating bida ay hindi siya makapaniwala. Sabi naman ng kanilang pinuno na tama siya ng kanyang mga narinig at ang mga ito ay ginagawang ang Bandit Union ay samahan ng mga baliw na tao na mahilig pumaslang.
Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida na kung ganun ang kaso ay bakit hinahayaan pa din niya ang mga ito hanggang ngayon na magpatuloy. Dahil kapag ang kanilang pinuno ang makikialam na sa sitwasyon ay madali lamang niyang malilinis ang mga ito. Sabi naman nito na sa una ay naisip na din niya ang gawin ang bagay na iyon, ngunit masyado na siyang natagalan sa paghahanap kung sino ba talaga ang sumusuporta sa mga ito. Ngunit bukod sa lahat, ay ang nag-iisang batas ng Bandit Union na kung saan ay ang pinakamalakas ay dapat na palaging masunod ay naging isang hadlang para sa kanya, dahil kahit paano pa nangyari ito ay ang mga ito ay nagawang makuha ang kanilang mga posisyon sa Bandit Union gamit ang kanilang mga lakas. Dahil kapag siya bilang ang head hideout leader ay magawang sirain ang nag-iisang batas na mayroon sila at siya mismo ang gumawa at nagpapatupad, ang kanilang pagkakaisa bilang ang Bandit Union ay mawawala na sa ayos, at nakakasigurado siya na ang mga bastardong Dark Spectral Sect ay inaasahan din na ang ganong kalalabasan ng lahat. Kaya naman kahit mahirap itong paniwalaan, at kung ang Dark Spectral Sect ay totoong nagawang mabura ang buong Nangang Clan, ay totoong ang mga ito ay isang seryosong banta para sa kanila. Sabi pa nito na 30 taon na ang nakakalipas ay minsan na niyang nakaharap ang Sword King na si Nanggang Bayok, at ng oras na iyon, ay dahil sa walang kung sino ang nagawang hamarang sa kanyang dinadaanan ay napag-isipan na niyang duminahin ang buong martial world, kaya naman ay sinabi nito sa Sword King na kung magawa niyang matalo ito sa kanilang pagtatapat ay maari na ba siyang matawag bilang ang Soul Supreme Master, na masaya naman na sinang-ayunan nito. Subalit makalipas naman ng ilang sandali ng kanilang paghaharap ay sinabi ng Sword King na kitang-kita naman na sa huli ay puro sugat lamang ang kanilang matatamo sa halip na makakuha ng panandaliang titulo na hindi naman magtatagal habang buhay, kaya naman ay sinabi nito na kung hindi ba mas matalinong desisyon ang umatras na lamang silang dalawa. Sa nangyari ay natawa lamang ito at napasabi na kumpara sa kanyang mga naririnig dito ngayon ay mukhang ibang-iba ang mga pagkilos na ginagawa nito, kaya naman ay agad niyang sinugod ito na matagumpay naman siyang nadepensahan. Sabi nito na noong araw na iyon ay nakipagpalitan lamang siya ng iilang mga pag-atake kay Nanggang Bayok ngunit ito ang una niyang nakatapat na hindi niya masasabi ang kanyang pagkapanalo. At ngayon na base sa kanyang mga narinig na ang Sword King na si Nanggang Bayok ay nagawang matalo ng Dark Spectral Sect at kasalukuyang nawawala at pinaghahanap pa, ay hindi pa din itong magawang makapaniwala na ang buong Nanggang Clan ay nagawa lamang na madurog ng Dark Spectral Sect. Nang bigla naman na nagsalita ang matandang si Shim Yanggak at sinabi na ang isa sa mga 10-headed demon soldier na nagawa nilang makaharap ay kung sino nakilala niya, at ang kanyang martial technique ay mukhang hindi gaanong gumaling, ngunit kitang-kita naman na ang kanyang inner power ay labis na napakataas, kaya naman ay napansin niyang kakaiba ang bagay na iyon. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang pinuno at sinabi na narinig din niya ang patungkol doon na ang kanilang mga inner power ay hindi normal at talagang napakataas. At ang mga natalong 12 demonic king niya ay nagbigay na din ng kanilang mga testimonya patungkol sa pakikipaglaban ng mga ito noon. Kaya naman ay kailangan nilang malaman ang kung anong eksaktong pamamaraan ang mayroon ng Dark Spectral Sect upang makakuha ng ganong klase ng kapangyarihan, nang bigla naman nagalit na pumayag sa gusto nito ang ating bida at sinabi na gagawin na niya ang nais nitong pagtulong sa kanya. Sa nangyari ay natuwa naman dito ang kanilang pinuno at tinatanong si Yeonjuka na kung seryoso ba talaga ito. Sabi nito na gaya nga ng sinabi niya na hindi din niya gusto ang mga ito at mayroon din siyang pagkakautang sa nawalang Nanggang Clan, ngunit sabi nito na mayroon lamang siyang kondisyon bago ito, ang pahintuan niya ang ginagawang pagsasaayos muli ng Crouching Dragon Estate. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang pinuno at sinabi na base sa kanyang pagkakarinig na malubha ang pagkakapinsala ng lugar na iyon at ang pagsasaayos muli ay napaka-imposible na. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na nais niyang mabura ang kahit na anong posibilidad para doon, at ang lahat ng mga konektado sa Crouching Dragon Estate, at nais niyang durugan ito ng kanilang pinuno at yun lamang ang kanyang tanging kondisyon sa nais nito sa kanya. Sa nangyari ay sinang-ayunan na lamang ito ng kanilang pinuno, ngunit sabi nito na bago yun ay kailangan muna niyang maintindihan ang sitwasyon kung bakit, at sa kung anong rason ang mayroon ito upang masaklam sa buong Crouching Dragon Estate ng gano'n na lamang. Nang bigla naman na humingi ng pahintulot si Yanggak sa ating bida na kung ayos lamang ba sa kanya kung ipapaliwanag niya ito sa kanilang pinuno,
na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na gawin nito ang gusto niyang gawin. Kaya naman matapos nito ay agad na ipinaliwanag ni Shim Yanggak kung bakit at papaanong napunta si Yeonjuka sa Mount Wufeng Hideout, at sa mga nangyari dito na may kaugnayan sa Crouching Dragon Estate sa loob ng 3 taon, at ang tagpi-tagping mga kwento na kahit si Yeonjuka ay hindi ito magawang mailabas ng maayos sa iba. Kaya naman dahil dito ay ang Shattering Heavens Demon Lord na si Sok Mu-hee ay nagawa ng mahulaan na ang batang si Yeonjuka ay may dinadalang komplikadong nakaraan, ngunit ang realidad ng pangyayaring ito ay malayong malayo sa mas nakakakilabot at nakakagulat na katotohanan kumpara sa kanyang mga naiisip, kaya naman dahil dito ay nakaramdam ito ng matinding galit at napapasabi na ang mga ito ay dapat lamang na mamatay. Sabi pa nito na kahit ang kainin ang mga ito ng buhay ay hindi pa sapat bilang kaparusahan, at kahit paggamitin niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan at kakayahan ay sisiguraduhin niya na pagbabayadin niya ang mga ito at upang naisin na lamang nila na mapaslang, dahil dito ay masaya naman na napasabi ang matanda na iiwan na nito ang lahat sa kamay ng kanilang head hideout leader. Nang matapos naman na kumalma nito ay napasabi na lamang siya na ang babae na iyon ay dapat lamang na mamatay. Ngunit kahit na ganun ang nangyari sa kanyang ama ay maging ang Sword King ay ganun ding pamamahiya ang sinapit, matapos ay napasabi ito na kung alam ba ng ating bida na ang miyembro ng Nangang ay naririto din sa Zhengzhou, nagulat naman na napatanong ang ating bida na kung seryoso ba ito sa kanyang sinabi. Agad naman itong sumang-ayon at sinabi na dahil sa narinig nito na mayroon siyang pagkakautang sa Nangang clan ay naisip niya na kailangan niya isabi ito sa kanya. At ang mga ito ay hindi naman nalalayo sa lugar ng First Tower, sa isip ng ating bida ay mukhang ang magkapatid na Nangang ay nandito lang pala sa malapit. Kaya naman ay malakas itong napatanong kung saan ba mismo ang mga ito nanunuluyan, sabi naman ng pinuno na lagpas lamang sa iskinita sa lugar na ito sila nanunuluyan, ngunit tinanong naman niya ito na kung ngayon na ba siya magtutungo sa lugar ng mga ito, na nagmamadali naman na sinang-ayunan ng ating bida at tinatanong ang iba pang detalye sa mga ito. Kaya naman kinagabihan, sa lugar ng mga miyembro ng Nangang clan, ay habang nagsusulat ang dalagang si Nangang Yon, ay bigla na lamang itong napahinto sa kanyang ginagawa, dahil sa may biglaan na lamang na pumasok na eksena sa kanyang isip, at ito ay ang biglaan niyang pagyakap kay Yeonjuka, at habang nakayakap ay sinabihan niya ito na matagal din mula ng huli nilang pagkikita, at nagawa nitong magpunta sa tamang lugar. Narinig naman ito ng kanyang kapatid kaya naman ay agad itong napatanong na kung saan naman ito magtutungo sa ganitong oras na ng gabi, ngunit nagulat naman ito nang makita ang kanyang kapatid na nakayakap na kay Yeonjuka. Nahihiya naman itong binati siya ng ating bida at sinabi na matagal-tagal na din mula nang nagkita sila at nabalitaan niya na siya ay nasa malapit lamang kaya naman ay napagpasyahan niya na bisitahin ito. Dahil sa nakita naman nito ay hindi siya makapaniwala na makita ang kapatid nito na nakayakap sa kanya, kaya naman ay napasabi na lamang ito na hindi niya alam kung anong nangyayari dito ngunit masaya siyang makita siya, kaya naman ay agad niyang pinapasok ang mga ito sa loob. Matapos na makapasok ay sinabi ng kuya ni Nangang Yon na matapos niyang makababa ng Mount Wufeng ay lagi na nila siyang pinag-uusapan, kaya naman ngayon ay masaya siya na sa wakas ay tinanggap nito ang kanyang suhestyon na umalis na sa pamumuhay bilang isang bandido. Sabi naman dito ng ating bida na sa halip na umalis siya sa pamumuhay bilang isang bandido ay naisip nito na nais lamang niyang makita ng sandali ang kung anong mayroon sa labas ng mundo sa kagubatan. Matapos ay agad naman itong binati si Nangang Yon at sinabi na halos 10 taon na ang nakakalipas ngunit hindi pa din niya itong nagawang makalimutan. Hindi naman siya sinagot nito bagkus ay binigyan lamang ng isang masayang ekspresyon. Dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na maging siya ay hindi din nagawang makalimutan ito at kapag natatakot ito sa gabi ay lagi siya nitong naiisip. Sabi pa nito na minsan pa ay nagawa niyang makatagpo ng isang diwata at kamukhang kamukha niya ito, nang bigla nitong sinabi na minsan ay naisip niya na baka nagpapanggap lamang itong isang diwata upang tulungan siya. Nang bigla naman na natigilan ang ating bida, dahil sa bigla na lamang na hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Sa nakitang ito naman ng kuya ni Nangang Yon, ay agad naman niyang kinuha ang atensyon ng ating bida, at sinabi na may nabanggit itong patungkol sa pag-ubos sa mga Dark Spectral Sect sa kanya kanina, kaya naman ay nais nitong marinig ang buong detalye patungkol doon.
Nahihiya naman itong sumagot at sinabi na nakagawa siya ng isang kasunduan sa Shattering Heavens Demon Lord kanina lamang, at pumayag itong asikasuhin ang patungkol sa Dark Spectral Sect na nagtatago sa kanilang Bandit Union hideout sa lugar nito. Sa narinig na ito ng lalaki ay napasabi naman siya na ang bagay na iyon ay hindi niya inaasahan, dahil sa hindi nito naisip na ang Orthodox Alliance ay gagawa ng kahilingan ng pakikipag-alyansa sa Bandit Union. Bukod pa doon ay siya mismo ang mamumuno para doon, at siya ay ang tatayo sa unahan sa pinagsamang puwersa ng Order Sect at ng Chaos Sect sa paglaban sa puwersa ng Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay napatanong naman dito ang ating bida na kung bakit siya ang tatayo sa unahan ng mga ito. Dahil hindi naman niya sinabi na gagawin niya ang ganung bagay, dahil dito ay ipinaliwanag naman sa kanya ni Yanggak na totoong hindi ito ang intensyon ng ating bida. Ngunit kapag ang kanilang head hideout leader ay maging matagumpay sa kanyang pakikipag-usap sa mga Shaolin, ay ito mismo ang itsura nito sa panglabas kung titignan, at ngayon dahil sa pananakop ng Dark Spectral Sect sa martial world, ay ang labis na nakakaranas ng matinding pagkakapinsala ay ang mga tao ng Order Sect. Sabi pa nito na kalimutan na niya ang patungkol sa mga Dark Spectral Sect's 100-headed demonic kings. Dahil kahit ang karamihan sa kanila ay nagawang matalo sa 10-headed demon soldier at nagtamo ng malaking mga pagkatalo, at ang halos lahat ng mga sect na nawala ng hindi mabilang na mga master, ay ngayon ay nakatuon sa pagsasaayos muli ng kanilang puwersa. Sabi pa nito na habang ang mga ito ay mayroong takot laban sa Dark Spectral Sect lalo na sa hindi mapigil ang paglakas ng kanilang puwersa. At kung sakaling magawa ni Yonjuka na madurog ang mga ito, nang bigla naman na sumingit ang kuya ni Gangyon at sinabi na kung sakaling magawang madurog ng ating bida ang mga ito ay ang mga tao ay maaaring mag-umpisa ng maisip na ang Moonslashing Swordsman ay muli nang bumalik. Sa nangyari ay napasabi na lamang dito si Yonjuka na hindi niya nais ang ganong klase ng bagay. Nang bigla naman nitong sinabi na kahit ano pang kaso ay ang kanyang pangalan ay kakalat sa buong kalupaan. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung magiging ayos lamang ba ito sa kanya, dahil ang Dark Spectral Sect ay napakalakas upang magawang matalo ang kanilang mga magulang, at kung ang ating bida ang kanilang magiging target, ay maaari niyang makita ang kanyang sarili na nasa mahirap at hindi magandang sitwasyon na mahirap na kaharipan. Agad naman na sinagot ito ni Yonjuka at sinabi na wala siyang pake sa bagay na iyon, dahil sa nakapagdesisyon na siya na wasakin silang lahat. Sabi pa nito na ito ay dahil sa ang kanilang mga pagkilos ay masiyadong nagpapaalala sa kanyang nakaraan at hindi siya natutuwa sa pagsasaya ng mga ito habang may kung sinong mas mahina sa kanila ang pinapahirapan. Kaya naman sa unang pagkakataon ay nagkaroon na siya ng lakas upang gumanti, at ngayon ay hindi na nito pahahayaan na yumuko na lamang at magtago sa takot. Sabi pa nito na para lamang itong kung papaanong protektahan siya ni Gangyon noong nakalipas na 10 taon, at ngayon na mayroon na siyang kapangyarihan, ay gagamitin niya ito upang iligtas ang ibang tao mula sa kanilang kalupitan. Sa nangyari ay natuwa naman si Gangyon sa mga sinabi ng ating bida. Habang pinagmamasdan naman ito ng kuya ni Gangyon ay napapasabi ito sa kanyang sarili na kung kailangan ba nilang maghawakan ng mahigpit sa kanyang harapan, at hindi pa ito handa na ipamigay ang kanyang kapatid sa kahit na sino. Nang bigla naman na nagsalita si Yanggak at sinabi na alam naman nito ang lakas ng mga 10-headed demon soldier ng Dark Spectral Sect, at ito ay hindi kung ano na basta na lamang na maliitin matapos na siya mismo ang nakaranas nito, at bilang isang head sentinel ay maari nitong isa-isahing ubusin ang mga ito sa loob ng Bandit Union. Ngunit sabi nito na kung sakaling magpadala ang mga ito ng hindi mabilang na mga master upang paslangin siya, ay ang kaharipan ang mga bastardo na iyon ng mag-isa. Sila na nagbabagong anyo bilang mga mababangas na halimaw ay sa tingin niya ay mukhang mahihirapan ito, nang bigla naman na nagsalita si Gangyon at sinabi na sasamahan nito ang ating bida. Sa nangyari ay napasabi naman ng kapatid nito na mukhang nagsasalita ito ng hindi namang importante. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano ang ibig nitong sabihin na sasama ito kay Yonjuka. Hindi naman ito sumagot at masaya lamang na nakatingin sa ating bida, upang tignan din ito ni Yonjuka ng kaparehas na pagtingin. Sa nangyari ay wala naman nang nasabi dito ang kanyang kapatid habang pinagmamasdan ang mahigpit nilang pagkakahawak sa isa't isa.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa first tower ng Zhengzhou, ay sinabi ng Shattering Heavens Demon Lord na isang karangalan ang makita sila ng personal. Sabi naman ng dumating na matagal-tagal din mula noon, at sa mga oras na iyon na hindi nila nakita ito ay mas mukha pa itong naging malakas, nang napasabi naman ng isang Shaolin na kung bakit sa isang bahay parausan nito napili ang makipagkita, dahil para sa kanilang mga monghe ay ang lugar na ito ay makasalanan, na sinang-ayunan pa ng isa at sinabi na isa itong senyales na nais lamang nitong asarin sila. Masaya naman na napasabi ito na masyado ng masama ang patungkol doon, dahil ang nais lamang niya ay ang makipag-usap sa mga ito sa isang pinakamagarang lugar sa Zhengzhou, at kahit ang matataas na ranggo ng Imperial Family ay palagi din na nagtutungo dito upang magtsaa, kaya naman ay sa tingin niya na walang rason upang magalit sila. Nang bigla naman na may nagsalita at ito ay ang pinuno ng mga monghe at sinabi na ang lugar ay isa lamang hamak na lugar. Dahil hanggat ang kanilang mga puso ay nananatiling dalisay ay wala namang kaso sa bagay na iyon. Dahil dito ay napasabi naman ng pinuno ng Bandit Union na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa isang pinuno ng Shaolin dahil sa ibang-iba talaga ito. Kaya naman sabi nito na hayaan na nila ang mga iba pang mga pagbati at umpisahan na nilang pag-usapan ang ipinunta nila dito. Sabi nito na ang patungkol sa pansamantalang kahilingan ng pakikipag-alyansa na nais nito sa kanila kaugnay sa Dark Spectral Sect, ay mayroon lamang siyang isang kondisyon upang tanggapin ito, at ito ay ang pagbabawal nila sa muling pagtatayo ng Crouching Dragon Estate, dahil kung maipapangako nila ito sa kanya ay sisiguraduhin niya na dudurugin niya ang buong Dark Spectral Sect para sa kanila. Sabi naman ng isa na sila ay ang pundasyon ng Order Sect at ang Crouching Dragon Estate ay sinusubukan na muling buhayin. Kaya naman ay tinanong nito ang pinuno ng Bandit Union na kung iniisip ba nito na sila sa Order Sect ay sisang-ayon sa pagbabawal sa kanilang muling pagbangon. Sabi din ng isang monghe na base sa kanyang nalaman na ang Crouching Dragon Estate ay labis na nagdudusa dahil sa Bandit Union noong nakaraan patungkol sa mga Merchant Union, kaya naman ay anong rason para sa kanila na kamuhian ng Crouching Dragon Estate ng ganon. Sumagot naman ito at sinabi na wala siyang personal na galit sa mga ito, subalit ang kanilang Head Sentinel ay mayroong rason, sapat upang kamuhian ang buong Crouching Dragon Estate, at bukod pa doon ay sa lahat ng kanyang mga tauhan, ay ang taong wawasak sa buong Dark Spectral Sect ay hindi siya, kung hindi ang taong kanyang sinasabi, ang kanilang Head Sentinel. Dahil dito ay napasabi naman ng pinuno ng Shaolin na sa ngayon ay wala silang rason o intensyon na sumang-ayon sa pagbabawal sa muling pagbangon ng Crouching Dragon Estate at magdeklara ng malawakang digmaan laban sa Dark Spectral Sect gamit ang puwersa ng Bandit Union. Subalit sabi nito na depende sa kung gaano kalakas ang sinasabi nitong Head Sentinel, ay maaaring magbago ang kanilang desisyon. Kaya naman ay tinanong nito ang pinuno ng Bandit Union na kung gaano ba kalakas ang taong sinasabi nito sa kanya, siya na isa sa top 10 greatest martial master. Seryoso naman itong sumagot at sinabi na sinisigurado niya ito dahil siya mismo ay nagawang labanan ang sinasabi nitong Head Sentinel, at naniniwala siya na kapag ninais nitong sumali sa mga ranggo ng top 10 greatest master ay wala itong magiging problema na kahit na ano. Sa mga narinig na ito ng pinuno ng Shaolin ay napasabi ito na ang isang layman sok ay hindi marunong na magmalabi sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ay sa ngayon ay panghahawakan niya ang kanyang mga salita para dito. Dahil sa ang Order Sect ay labis na nagdusa sa matinding pagkakatalo, ay mayroon na lamang silang maliit na pagpipilian at ito ay ang tanggapin ang puwersahang kahilingan ng Shattering Heavens Demon Lord, at ang desisyon na ito, ay idinala sa Alliance of Justice Headquarters sa Southern Jili, Province of Nanjing. Ang pagkakatalo ng 10 Greatest Master, ang pagkakabure sa buong Nangang Clan at maging ang Crouching Dragon Estate, ang pagkakatalo ng Righteous Heaven School Leader at ang kabiguan sa pagtalo sa Galaxy Estate, ay ang Order Sect ay ganap ng walang nagawa. Habang binabasa naman ng Martial Alliance Leader, Gale Lightning Blade na si Jiang Kangho ang liham na dumating sa kanya,
ay napasabi na lamang ito na ito pala ang dahilan kung bakit sila nagdesisyon ng ganito. Ang Martial Alliance leader ay sumangayon na din sa naging desisyon ng mga Shaolin sa pagsupil sa buong Dark Spectral Sect, at ang ibig sabihin lamang nito ay ang Order Sect ay kinailangan na sumuko sa Chaos Sect at sa Bandit Union. Sa nangyari ay ang ibig sabihin lamang nito ay ang paglunok ng kanilang mga pride ay ang tangi lamang paraan upang magpatuloy sila sa kanilang paghinga, kaya naman ay ang iba ay mas pinili na lamang na manahimik at hindi na tumutol pa. Habang binabasa naman ng isa sa 10 Greatest Master, ang Righteous Grandmaster na si Li Yuijong ang balita patungkol dito. Ay napasabi na lamang siya na kung ang mundo ng martial world ay malaman ang patungkol dito ay ang buong Alliance of Justice ay magiging isang katawa-tawa na lamang, gayunpaman ay hindi nito naisip na ang bastardong bata na iyon ay ang mamumuno para sa pagsalakay, kaya naman ay napapatanong ang dating nakaharap ng ating bida na kung gaano na kaya naging malakas ang batang iyon, at kung dumating ang isang oportunidad, ay nais niyang makita ito gamit ang kanyang sariling mga mata. Makalipas naman ang isang linggo sa Zhengzhou, napapatanong ang kapatid ni Gangyon na kung sino naman ang mga dumating sa kanila. Sabi naman ng mga ito na sila ay nagmula sa Zhengzhou branch ng Alliance of Justice, at siya ay si Ciel Chasu ng Heavenly Sword School, at ang isa naman ay si Yu Jonsik ng Golden Sword Sect. Sabi ng isa na hindi sila makasigurado kung kaya ba talaga ng Bandit Union ang makayanan ang puwersa ng Dark Spectral Sect. Ngunit ang pagsunod sa ipinag-uutos sa kanila ng Alliance of Justice ay nagawa silang mapapayag na sumama sa paglalakbay na ito. Napasabi naman dito ang ating bida na mukhang nagkaroon pa sila ng ibang pabigat na makakasama dahil mukhang hindi naman kaya ng mga ito ang makatagal sa kanilang sariling laban, nang bigla naman na nagsalita ang isa at sinabi na huwag nilang kakalimutan na sa pagtatapos ng araw ay sila pa din ay hamak lamang na mga bandido ng kagubatan, at naparito lamang sila upang makita kung talaga ba na may kakayahan ang mga ito na matalo ang Dark Spectral Sect. Masaya naman na inasar ito ng matandang si Yanggak at sinabi na kung dahil ba sa ang Order Sect ay nagawa lamang na madurog ng Dark Spectral Sect. Ay inaasahan ba ng mga ito na sasapitan nila ang kaparehas na kapalaran ng mga ito? Sa nangyari ay nagalit naman ang mga dumating at agad na naghanda upang bumunot ng kanilang mga sandata, at tinanong ang matanda na kung anong lakas ng loob nitong harap-harapan na insultuhan sila, dahil mas mainam pa na paslangin niya ang mga ito at mag-isang kaharipan ng Dark Spectral Sect. Nang bigla naman na may nagsalita sa kanilang likudan at sinabi na hindi siya makapaniwala at napapatanong na kung bakit ang lahat ay kailangan na umakto ng ganito. Sabi pa nito na kung hindi ba ay ang kanilang kalaban ay ang Dark Spectral Sect lamang, kaya naman ay wag na silang magsayang pa ng oras sa mga pagtatalo. Dagdag pa nito na sisiguraduhin nila na hindi sila magiging sagabal sa ating bida hanggat maari, kaya naman ay hindi nito kailangan na kamuhian sila. Matapos ay agad siyang nagpakilala at sinabi na siya ay si Jin Sealha ng Chang'an Sect, at inaasahan niya ang maayos na pakikipagtrabaho sa mga ito.